sa kanyang paglalakbay. Tuklasin natin ang iba't ibang bagay sa mga lugar na kanyang pupuntahan. Magbabahagi siya ng bagong kaalaman, kaalamang magbubukas ng ating kaisipan at magbibigay liwanag tungkol sa nakaraan. Mga bagay na dati nababasa lamang, ngayon ay matutunghayan at mararanasan. Halina, halina, tara, tara na, kay Kuya AP tayo nang sumama, maglakbay sa riyong kay ganda, matuto at makilala ang bawat probinsya. Babahagi din ni Kuya AP mga kahalagahan, iba't ibang kwento, simbolo at sagisag na naglalarawan sa mga lalawig at riyong kinabibilangan, at pangunawa sa kultural na pagkakakilanlan. Kaya halina, halina, tara, tara na, kay Kuya AP tayo nang sumama, maglakbay sa riyong kay ganda, matuto at makilala ang bawat probinsya. Sa paglalakbay ni Kuya AP. Ako si Kuya AP. Tara na, samahan niyo ko sa aking paglalakbay. Tara na, tara na, halina, tara, tara na. Ang taas na ng sikat ng araw. Mabuti na lang at meron ako nito. Dagdag proteksyon din ito sa init ng araw. Alam nyo ba kung ano ang tawag dito? Ang tawag dito ay buntal hat. Ito ay isang tradisyonal na kupya na gawa sa straw na hinabi mula sa hibla ng iba't ibang halaman mula sa baliwag na tinatawag ding balibuntal. Dagdag kaalaman, alam nyo ba na ipinagdiriwang ng baliwag sa Bulacan ang Buntal Festival ng 10 araw tuwing buwan ng Mayo? Tama, 10 araw. Ang galing, di ba? Nais nyo pa ba ng dagdag kaalaman? O tara na, samahan nyo ako sa aking paglalakbay ngayon. Alam nyo ba na may mga nakagawiang nagpasalin-salin mula pa sa ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyan? Tama!
Mayroon nga. Tunghayan natin dito. Ang gitnang Luzon ay binubuo ng 7 lalawigan. At ang bawat isa ay may pagkakatulad at may kanya-kanyang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon. Ito ay batay sa kanilang pananampalataya sa nakagisnang paraan ng ritual at seremonya. Tandaan, nagkakapareho ang mga lungsod o bayan sa pagdiriwang ng iba't ibang uri ng okasyon sa kanilang kaugalian tulad ng pagmamano, paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap, magiliw na pagtanggap sa panauhin, paggalang sa mga matatanda, pagtutulungan at paniniwala sa pamahiin na nakagawian na ng mga tao mula noon hanggang sa ngayon. May kanya-kanyang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ang bawat lalawigan sa gitnang Luzon na batay sa kanilang pananampalataya sa nakagisnang paraan ng ritual at seremonya tulad ng sinasabi na kapag inilabas ng bahay ang sanggol, ay nilalagyan ang kanyang noo ng kapirasong sinulid upang maiwasan ang pagkausog. Ang galing, no? Narito pa ang isa. Paghaharana ang tawag dito. Isang paraan ng isang lalaking nanliligaw upang maipahayag ang pag-ibig sa isang dalaga. Alam nyo na ba na nasusubok din ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng paninilbihan? Ang pamamanhikan ay isang matandang kaugalian din. Isinasagawa ito kapag ang babae at lalaki ay nagkasundong magpakasal na. Formal na hinihingi ng lalaki ang kamay ng babae sa magulang nito habang kaharap ang sarili niyang magulang. Sa ilang lugar ay isinasama pa ng lalaki ang punong barangay o iba pang maimpluwensyang kamag-anak o kaibigan upang lumahok sa pamamanhikan. Kadalasang may malaking salo-salo sa hapag ang magaganap na pamamanhikan. Dito ay pinag-uusapan ng petsa at pook kasalan ng magsing irog. Magiging ilan pang detalye katulad ng magiging ninong at ninang, ang paring magkakasal, mga abay, lugar ng kainan, at maging ang listahan ng mga bisita. Oops! Meron pa! Sa paglilibing naman ay may iba't ibang pamahiin din ng gitnang Luzon. Ibuburol muna ang labi at nagkakaroon ng lamayan. Sinasabing hindi maaring maglinis o magwalis, magprito ng mga pagkain, at bawal din maghatid kapag may nakikiramay. Sa paglilibing, bago ipasok sa nicho ang bangkay, ay inihahakbang muna ang mga batang musmos sa ibabaw ng kabaong nito. Naranasan nyo na ba ang gawaing ito? Tandaan, ang mga ganitong gawain ay maaring makitang ginagawa sa inyong pamilya o kaya naman ay hindi na. Depende ito sa kinalakihang kaugalian at paniniwala. Ito kaya, ginagawa nyo pa rin ba ang mga ito? Ang mga kaugalian tulad ng paggamit ng po at opo, pagmamano, paghalik sa mga magulang kapag umalis o darating sa bahay, at pagtanaw ng utang na loob ay ilan lamang sa makikita nating pareho sa bawat lalawigan o karatig lalawigan sa rehiyon. Ilan lamang yan sa mga ipinagmamalaki nating kaugalian na tatak nating mga Pilipino. Hayan, heto na ang panghuli. Ang pagpapahalaga at pagdiriwang sa Kapaskuhan ng mga kapatid nating Kristiyano na ginugunita ang pagsilang ni Jesus, ang anak ng Diyos ng mga Kristiyano, ang isa sa pagkakapare-pareho ng mga lalawigan sa gitnang Luzon. Misa de Gallo o Simbang Gabi ang hudyat ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Nagsisimula ito sa ika-16 ng Disyembre. Ang Misa de Gallo ang magkakasunod na 9 na Simbang Gabi hanggang sumapit ang araw ng Pasko. Nagkakaisa ang mga Pilipino sa pagdiriwang nito. Marami ang dumadalo sa misang ito. Sama-samang nagsisimba ang mag-anak dito. Pagmamahal sa bawat isa ang mensaheng ipinahahatid sa atin tuwing sasapit ang Pasko.
Dala ng Kapaskuhan ang maghatid sa bawat Kristiyanong Pilipino ng kapayapaan hindi lamang sa buong bansa, kundi pati na rin sa buong mundo, kung kaya't dapat tandaan na ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal at kapayapaan. Tanda rin ito ng pagkakabuklod ng mga mag-anak dahil nagsasama-sama rito o nagkakaroon ng reunion ang mga kasapi ng mag-anak. Tuwing unang araw ng Enero, ipinagdiriwang naman ang bagong taon. Masayang sinasalubong ito sa huling araw ng Disyembre. Sama-samang kumakain, nagkukwentuhan, nagsisimba at nag-iingay ang mga kasapi ng mag-anak sa pagsalubong ng bagong taon. Dito ipinapakita ang pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Magandang araw mga bata! Andito muli ako. Halina at sagutin natin ang mga tanong. Handa na ba kayo? Narito ang unang tanong. Ano-ano ang mga lalawigan na nabibilang sa gitnang Luzon? Ang sagot niya ba ay Aurora, Zambales, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Tarlac at Bulacan? Tama! Napakahusay niyo mga bata! Ano-ano ang mga pagkakatulad ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng mga lalawigan ng gitnang Luzon? Ang mga pagdiriwang ng iba't ibang uri ng okasyon, paggalang sa mga nakatatanda, pagtanggap ng panauhin, pagtulong sa mga nangangailangan, pagiging makadiyos, at paniniwala sa mga pamahiin ba ang inyong sagot? Ang gagaling ninyo, mga bata! Nakakatuwa naman kayo! Kamusta ka, Malaya? Nasagot na ba nila ang mga katanungan? Mabuti naman, Kuya AP! Nasasagot na nila ang mga katanungan. Ang gagaling nga nila! Hindi pa dyan nagtatapos ang mga bagong kaalaman. Tara na at atin pang tuklasin ang iba-ibang kaugalian at tradisyon ng bawat lalawigan ng gitnang Luzon. Hindi pa dyan nagtatapos ang mga bagong kaalaman. Tara na at atin pang tuklasin ang iba-ibang kaugalian at tradisyon ng bawat lalawigan sa gitnang Luzon. Ang bawat lalawigan sa isang rehiyon ay may iba't ibang paniniwala, kaugalian at tradisyon na ipinamana ng mga ninuno na nakabatay sa sariling kultura. Ang mga ito ay kinagawian na bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa. Alam nyo ba na magkakaiba ang mga lungsod o bayan sa paraan ng pagdaraos ng pista o religious festival at uri ng pagkaing inihahanda sa mga pagdiriwang? Halina at tuklasin natin ang mga ito. Tara na sa Aurora! Ang Suman Festival ay isang pagdiriwang na ginaganap tuwing ika-14 hanggang ika-19 ng Pebrero sa bayan ng Baler sa Aurora. Itinuturing itong pinakamalaking kasiyahan sa lalawigan kung saan ipinaparada ang iba't ibang mga karosa na nilagyan ng palamuti na naayon sa pagdiriwang. Ang isang linggong pagdiriwang na ito ay kinatatampukan ng pagpapamalas ng mga produkto ng lugar. Nangunguna na rito ang suman. Isa rin sa pinaka-inaabangang bahagi ng pagdiriwang ay ang koronasyon sa tatanghaling binibining Aurora. Ang suman ang ritual na handog ng hagisan. Niluluto ito ng mga Tayabense dahil nakikita nila ang hagisan o ang Suman Festival bilang isang oportunidad
upang maibahagi ang tinatamasang kasaganahan. Ilang bungkos ng suman ang tinatali sa pabitin na gawa sa isang espesyal na uri ng kawayan na tinatawag na bagakay. Dadako naman tayo sa bataan. Ang paggawa ng palayok o banga ay isa sa mga ikinabubuhay ng mga taga-Bataan. Ito rin ay paraan nila ng pagpapakita ng husay sa sining. Bilang pagkilala sa kakayahang ito, nagdaraos ang mga taga-Balanga ng pista tuwing ika-25 ng Mayo na tinawag na Banga Festival. Ito ay isang linggong pagdiriwang na nagpapaalala sa mga Balangenyo ng kanilang pinagmulan. Ipinapaalala na anuman ang narating ng bawat isa, sila ay nagsimula sa pagtatrabaho sa putik na ginagamit sa paggawa ng palayok. Sinasagisag din nito ang pagiging mababang loob ng mga taga-Balanga. Meron pa, ang bayan ng Morong sa Bataan ay kilala sa pagdiriwang ng Galunggong Festival. Ipinagmamalaki rito ang kanilang masaganang huli at iba't ibang paraan ng pagluluto ng galunggong. Ito rin ay isang paraan upang maipakita ang kahalagahan ng mga mangingisda sa lalawigan. Halina at bisitahin naman ang Bulacan. Ang pandango kay Santa Clara na tinaguri ang sayaw ng lalawigan ay karaniwang sinasayaw ng mga kababaihan sa Obando Fertility Rites, isang katangi-tanging tradisyong Katoliko na dinadaluhan ng mga mag-asawang humihiling na magkaroon ng anak kay Santa Clara. Ang sayaw sa Obando ay isang pasayaw na pagdiriwang ng mga Pilipinong isinasagawa sa Obando, Bulacan. Kakaiba, di ba? Meron pa. Tunghayan ito. Ang Carabao Festival sa Pulilan, Bulacan ay idinaraos tuwing ika-14 ng Mayo sa bawat taon. Naging ugali na ng mga Pulilenyo ang mag-alaga ng kalabaw dahil malaki ang naitutulong nito sa araw-araw nilang pamumuhay. Bukod sa katulong sa pagsasaka ng kanilang palayan, nagsisilbi pa itong tagapagdala ng kanilang mga kalakal at higit sa lahat, nagpapasaya pa ito sa tuwing sasapit ang kapistahan sa kanilang lugar. Ang Carabao Festival ay isang pagdiriwang ng pasasalamat sa kanilang patron, si San Isidro Labrador, dahil sa masaganang ani sa loob ng isang taon. Nagdaraos ng isang parada ng mga kalabaw kung saan ang mga nabanggit na alagang hayop ay lumuluhod kapag tatapat o bago tumapat sa simbahan. Isa pang nagbibigay kulay sa nasabing festival ay ang pagkakaroon nila ng paligsahan sa pagandahan ng bahay kubo na itinayo sa tapat ng bawat bahay na nasa gilid ng kalsada. Ang galing ng mga kalabaw, no? Magaling magturo ang kanilang mga amo kaya napapasunod nila ang kanilang mga kalabaw sa pagluhod kapag tatapat o bago tumapat sa simbahan. O tara na, lipat naman tayo sa Pampanga. Ang Sinukwan Festival ay isang pagdiriwang na ginaganap tuwing ika-1 hanggang ika-9 ng Disyembre sa San Fernando, Pampanga. Unang ipinagdiriwang ang Sinukwan Festival noong taong 1998 na dinadaluhan ng 13 bayan sa Pampanga. Taon-taon ay sinasaayos ng Save Pampanga Movement ang nasabing pagdiriwang, na ginagawa bilang pag-alala kay Haring Sinukwan, Diyos ng mga Kapampangan noong unang panahon. Nagsimula ang pagdiriwang bilang isang paraan upang mapag-isa ang mga komunidad sa nasabing lalawigan. Binubuo ito ng isang linggong pagdiriwang na kinatatampukan ng isang malaking sayawan sa kalye. Kilala rin ang mga Kapampangan sa kanilang galing sa pagluluto. Sinasabing sila ang nangunguna at pinakadalisay sa mga lutuing Pilipino. Dahil dito, tinaguri ang sentrong kulinary ng Pilipinas ang Pampanga. Isa sa mga kilalang kakanin nila
ay ang Duman. Sa bayan ng Santa Rita, ipinagdiriwang ang Duman Festival tuwing Disyembre. Ito ay nagsimula noong 2002. Ang Duman ay kulay berdeng kakanin at gawa sa glutinous rice sa Ingles, malagkit sa Tagalog o lakatan sa Kapampangan. Kay sayang mga pagdiriwang, di ba? Dumako naman tayo sa Nueva Ecija. Ang Taong Putik Festival ay pagdiriwang na nagmula sa bayan ng Aliaga, Nueva Ecija, kung saan ito dinarayo ng mga deboto ni San Juan Bautista. Tinatawag din itong Pagsasa San Juan bilang parangal sa kanilang patron na si San Juan. Nagaganap ito tuwing ika-24 ng Hunyo. Alam nyo ba? Sinasabing nagsimula ang ritual ng dalhin ang patron sa barangay na mga unang nanirahan doon upang itaboy ang uri ng makamandag na ahas palayo sa kanilang nayon. Ang bibiklat na pangalan ngayon ng lugar ay nagmula sa salitang biklat na ang ibig sabihin ay ahas. Heto pa, may isa pang alamat na nagsasabing nagsimula ang pagdiriwang noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Binihag ang mga lalaki ng nayon bilang paghihiganti sa pagkamatay ng 13 sundalong Hapones. Biglang umulan at kinakailangang isilong ang mga bihag sa isang simbahan. Noon ay nagpasya ang isang sundalong bumihag sa kanila na palayain ang mga bihag. Simula noon, pinaniniwalaan nila na ang naganap ay isang milagro sa tulong ni San Juan Bautista. Kaya bilang parangal at pasasalamat ay nagsusuot sila ng katulad ng damit ng patron na ginagamitan naman nila ng mga bagay mula sa mga katutubong materyales sa paligid tulad ng putik at tuyong dahon ng saging. Ang galing ng pinagmulan ng festival nila, di ba? Naglalakad sila sa mga lansangan at kumakatok sa mga bahay upang humingi ng limos o kandila para ialay kay San Juan Bautista bilang pasasalamat. Isa rin sa ipinagdiriwang ng lalawigan ang Pag-ibang Damara Festival na sinisimulan sa lungsod ng San Jose noong 1999. Daang taon na ang nakakaraan, uso rito sa gitnang Luzon ang pagtatayo ng damara sa isang bahagi ng palayan bilang silungan ng mga nagtatanim sa bukid. Hindi ito inaalis hanggang sa anihan. Matapos maiuwi ang lahat ng inaning palay at mailagay sa kamalig ay doon pa lamang gigibain ng damara at magsisimula naman ang selebrasyon bilang pasasalamat sa masaganang ani. Tara naman sa Tarlac. Mayaman ang Tarlac sa kultura. Isa na riyan ang pagdiriwang ng Belenismo Festival. Ito ay isang patimpalak sa paggawa ng Belen na naging daan kaya tinaguriang Belen Capital ng Pilipinas ang lalawigan. Layunin ng pagdiriwang na ito na maigunita ang tunay na diwa ng Pasko at iyon ang kapanganakan ni Hesukristo. Isa pang pinaunlad sa lalawigan ay ang tinatawag na Painting Festival. Ito ay naglalarawan ng iba't ibang anyo ng kasaysayan ng kapaligiran. Nilalahukan ito ng mga mag-aaral sa kolehiyo na naging atraksyon sa mga mamamayan at ilang dumarayong mga turista. Tara na at dumako naman tayo sa Zambales. Alam nyo ba na ang Mango Festival ang pinakatanyag na pagdiriwang sa lalawigan ng Zambales? Mangga ang produkto na nagpapakilala sa Zambales dahil dito makikita at matitikman ang magaganda at matamis na mga mangga. Pinapakita din dito ang ganda ng kultura at sining ng Zambales na dapat nating ipagmalaki. Ang Dumorokdok Festival ay isa sa pagdiriwang sa bayan ng Botolan sa Zambales. Ito ay isa sa nagpapakilala sa mayamang kultura ng Zambales. Pinapakita dito ang talento at kakayahan ng mga Botolenyo sa pagsayaw. Makikita din dito ang mga produkto na gawa at makikita sa Botolan. Ang saya at ang gaganda ng iba't ibang pamamaraan ng pagdiriwang ng mga lalawigan dito sa Gitnang Luzon, di ba?
Naway marami na naman kayong bagong tuklas na kaalaman. Ang daming bagong kaalaman, di ba? Alam kong kayang-kaya nyo nang sagutin ang mga tanong. Handa na ba kayo? Narito ang unang tanong. Alin sa mga sumusunod na pagdiriwang ang ginaganap tuwing Mayo sa lalawigan ng Bulacan, kung saan ang mga kalalakihan, kababaihan, at mga kabataan ay nagsusuot ng tradisyonal na kasuotan upang sumayaw sa kalsada at sinusundan ng mga wangis na kanilang mga pinipintakasing santo? A. Sinukwan Festival. B. Pagibang Damara Festival. C. Taong Putik Festival. O D. Sayaw sa Ubando. Ang sagot nyo ba ay titik D? Tama! Napakahusay nyo, mga bata! Para naman sa ikalawang katanungan. Tuwing ika-14 hanggang ika-15 ng Mayo ay ipinagdiriwang ang kapistahan ng Kalabaw sa Pulilan, Bulacan. Alin sa mga sumusunod ang dahilan ng pagdaraos nito? A. Upang itampok ang mga kalabaw bilang mga bida sa pagdiriwang. B. Sagisag ito ng kasipagan ng mga Bulakenyo. C. Ito ay parangal at pasasalamat sa patron San Isidro Labrador para sa masaganang ani. O D. Lahat ng nabanggit. Titik D ba ang sagot ninyo? Ang gagaling ninyo, mga bata! Heto naman ang ikatlong tanong. Alin sa mga sumusunod ang ipinagdiriwang sa lalawigan ng Nueva Ecija na dinarayo ng mga deboto ni San Juan Bautista? A. Taong Putik Festival. B. Pagibang Damara Festival. C. Sinukwan Festival. O D. Duman Festival. Titik A ba ang inyong sagot? Amazing! Para sa ika-4 na katanungan, kilala ang mga Kapampangan sa galing sa pagluluto. Saang bayan sa Pampanga ipinagdiriwang ang Duman Festival? A. Santa Rita. B. Lubao. C. Arayat. O D. Makabebe. Titik A ba ang inyong sagot? Nakakatuwa talaga kayo! At para sa huling bilang, isa sa mga kaugalian ng Gitnang Luzon ay ang pagpunta sa lamay kapag may namatay. Ito ay nagpapakita ng A. Pagsisikap. B. Pakikiramay sa kapwa. C. Pagtitiyaga. O D. Pagmamahal. Titik B ba ang inyong sagot? Iba ang inyong galing! Kumusta ang kanilang pagsagot, Malaya? Tiyak na matutuwa ka, Kuya AP. Ang gagaling nila. Nakinig talaga sila sa mga inulat mong bagong kaalaman. Magagaling talaga kayo. Laging tandaan, iba ang laging may bagong kaalaman. Salamat, Malaya, sa pagsama sa kanila para sa kanilang unang pagsagot ng mga katanungan. Hanggang sa muli! Walang anuman, Kuya AP. Hanggang sa muli, mga bata! Atin pang linangin ang inyong bagong kaalaman. Handa na ba?
Suriin ang mga babanggitin kong pangungusap. Isulat ang tama kung wastong gawain ang sinasabi ng pahayag at mali naman kung hindi ito wasto. Handa na ba? Para sa unang bilang, dapat nating igalang ang mga nakagisnang kaugalian, paniniwala at tradisyon ng iba pang lalawigan. Ano ang sagot nyo? Tama ba ang inyong kasagutan? Mahusay! Mahalaga ang ating mga nakagisnang kaugalian, paniniwala at tradisyon sa ating pagkakakilanlan, kaya dapat natin itong igalang at pahalagahan. Heto naman ang ikalawang bilang. Bigyan ng pagpapahalaga ang mga magsasaka at mangingisda. Sagot na! Ang sagot nyo ba ay tama? Wow! Ang galing! Tiyaga ang puhunan ng ating mga magsasaka at mangingisda upang mabigyan tayo ng magandang ani at maraming huling isda. Mainam na kunin lamang ang mga aring kainin para maiwasan ng pagkasayang ng mga ito. Para sa ikatlong bilang, kalimutan ang lahat ng nakagisnang kaugalian, paniniwala at tradisyon. Ano kaya ang sagot dito? Mali ba ang sagot nyo? Mahusay! Ang ating mga nakagisnang kaugalian, paniniwala at tradisyon ang bumubuo ng ating pagkakakilanlan. Kaya mainam na ito ay laging alalahanin. Heto ang ikaapat na bilang. Ibahagi sa pamamagitan ng pagkukwento ang mga nakagisnang kaugalian, paniniwala at tradisyon sa mga bagong kaibigan. Sagot na! Ang sagot niyo ba ay tama? Nakakatuwa! Mahusay kayong talaga. Isang paraan upang maipakita ang pagpapahalaga sa mga nakagisnang kaugalian, paniniwala at tradisyon ay ang patuloy na pagbabahagi ng mga ito sa pamamagitan ng pagkukwento o pagsusulat. At para sa huling bilang, himukin ng bawat miyembro ng pamilya na unti-unting baguhin, palitan, at tuluyang kalimutan ang kanilang mga paniniwala, kaugalian at tradisyon. Ano ang sagot nyo dito? Mali ba ang sagot nyo? Palakpakan ng inyong mga sarili. Isang pagpapahalaga ang patuloy na paggawa at pagbabahagi ng ating mga paniniwala, kaugalian at tradisyon. Salamat sa pagsama ninyo sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman. Salamat sa pagsama ninyo sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman at pagpapakita ng kakaibang galing sa pagsagot ng mga katanungan namin ni Malaya. Laging irespeto at pahalagahan ng mga natatanging kaugalian, paniniwala at tradisyon ng Gitnang Luzon at ng iba pang rehiyon. Isang makabuluhang paglalakbay na naman ang ating natunghayan. Sana'y marami kayong natutunan sa aralin ngayong araw. Tandaan, anumang pangyayari sa nakaraan ay may kinalaman sa kasalukuyan. At anuman ang bumabagabag sa iyong isipan ay maaaring masagot sa pamamagitan ng ating mayamang kasaysayan. Samahan niyo ako muli sa susunod na pagtuklas ng bagong kaalaman. Ako si Kuya AP at ito ang aking paglalakbay. Atin siyang samahan sa kanyang paglalakbay. Tuklasin natin ang iba't ibang bagay sa mga lugar na kanyang pupuntahan. Magbabahagi siya ng bagong kaalaman. Kaalamang magbubukas ng ating kaisipan
at magbibigay liwanag tungkol sa nakaraan. Mga bagay na dati nagbabasa lamang, ngayon ay matutunghayan at mararanasan. Halina, halina, tara, tara na. Kay Kuya AP tayo nang sumama, maglakbay sa reyong kay ganda, matuto at makilala ang bawat probinsya. Babahagi din ni Kuya AP mga kahalagahan, iba't ibang kwento, simbolo at sagisag na naglalarawan sa mga lalawig at riyong kinabibilangan, at pangunawa sa kultural na pagkakakilanlan. Kaya halina, halina, tara, tara na. Kay Kuya AP tayo nang sumama, maglakbay sa riyong kay ganda, matuto at makilala ang bawat probinsya. Sa paglalakbay ni Kuya AP. O si Kuya AP, tara na! Samahan niyo ko sa aking paglalakbay! Tara na, tara na, halina, tara, tara na. Kumusta? Handa na bang matuto? Halina tayo mag-aral na, tuklasin bagong kaalaman, kasanayan, susi sa ating kinabukasan, tungo sa kaunlaran ng bayan. Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya, gumuhit, umawit, magsulat at magbilang sa gabay ng ating mga guro. Tuwi na gamitin ang gusto, talinong taglay mo.
sikapan, hirap man ay danasin, magtiyaga wag bibitaw. Dahil ang edukasyon ay mahalagang bagay, susi sa ating kinabukasan, tungo sa kaunlaran ng bayan. Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya. Gumuhit, umawit, magsulat at magbilang, sa gabay ng ating mga guro at wina. Gamitin ang wasto, talinong taglay mo. Pagbubutihan mo ang pag-aaral, tayo'y aasenso, laging tatandaan, kayang magtagumpay kung pagsisikapan. Laging iisipin na ang karunungan ay kayamanan. Tayo nang makinig at magbasa, magsalita, ipahayag ang damdamin at ideya. Gumuhit, umawit, magsulat at magbilang, sa gabay ng ating mga guro at wina. Gamitin ang wasto, talinong taglay mo. Talinong taglay mo. Talinong taglay mo. Special TV. We care, We share we learn.